Hello, good morning po. Isang mapagpalang umaga pa po sa inyong lahat sa unang araw ng linggo, Lunes, August 18 sa taong 2025. Sa umagang ito, gusto ko pong mag-share ng additional information sa ating mga kababayan. Alam niyo po ba na ang isang taong naikasal na ay pwede pang maikasal uli? Marami nung panahon, marami ang naikasal na pero nakakapagpakasal pa uli, hindi lang dalawa, tatlo o higit pa. Kaya yun ang isa sa problema din ng ating mga kababayan, na marami ang nabibiktima na kung saan yung kanilang asawa natutuklasan, akala nila okay yung pagsasama nila pero may una palang pinakasalan. So paano po ito nangyayari? Ano ang ginagawang paraan ng government para maiwasan yung ganoong problema? Masiguro na nasa maayos ang bawat pamilya. Masiguro yung paglaki ng mga bata na maayos. So sa batas natin, sa Article 2, nakasaad doon, the state recognizes the sanctity of the family sa Section 12, na kung saan sinisiguro ng gobyerno na maging maayos ang pamilya ng bawat mamamayang Pilipino at makasal. Kung nakasal na, hindi na pwedeng magpakasal pang muli. Subalit isa yun sa hindi din na makontrol, kasi hindi pa masyadong maayos ang sistema mayroon tayo. Nung panahon hindi pa nakakapag-issue ng Certificate of No Marriage ang PSA. Kaya pag nagpakasal ang isang tao, nare-register yung kasal niya sa munisipyo kung saan naganap yung kasal, pero pagdating sa record sa national at hindi pa nakakapag-issue ng Senomar, ay hindi malalaman kung nakapagpakasal na yan. O di kaya may mga pagkakataon din naman na kahit sa panahon ngayon pwede pang may makasal kahit may kasal na. Bakit? Halimbawa po, yung naikasal, nagkaroon siya ng pamilya, na-record yung kanyang marriage contract sa munisipyo kung saan siya nagpakasal. Halimbawa, nagpakasal dito sa bayan ng Daet. Ngayon, hindi sila na dumating sa punto na yung pagmamahalan ng mag-asawa, yung tamis ng kanilang pagmamahalan ay nauwi sa mapait na relasyon. Kung hindi na nagkakasundo, halimbawa naglayo yung lalaki at nakapag-isip na magpakasal uli. Ngayon, dito siya nakasal sa Daet. Ang mga naman dokumento sinasubmit yan, subalit hindi din nasisiguro na lahat ng document ay naipapasok o naisasubmit kay PSA. So halimbawa, ibang lugar siya, nagtungo siya ng Maynila. Ngayon, nag-secure siya ng kanyang requirements, kasi ngayon, isa sa mga requirements bago ka makapagpakasal ay may Senomar ka, para sigurado talagang wala ka pang napakasalan. Paano kung pag-secure niya ng kanyang Senomar ay na-issuehan siya ni PSA? So, pero alam niya sa sarili niya na kapag pakasal na siya sa bayan ng Daet at may iniwan siyang asawa at pamilya. Ngayon, umibig siyang muli at may natagpuan siyang babae na gusto niyang pakasalan. Natuklasan niya na wala pa pala siyang kasal, na-issuehan pa siya ng Senomar. Ibig sabihin yung kanyang marriage certificate hindi pa nag-appear kay PSA. Kasi once na nagpasok na sa database ang marriage contract ng isang tao, kapag nag-request ka ng iyong Senomar, na-generate yan sa system, nakakapag-release, pero advisory on marriage na ang doon tawag. Na-appear na doon yung pinakasalan ng isang tao sa advisory on marriage kung nakapagpakasal na siya. At makikita doon yung kanyang partner kung sino yun, kailan naganap yung kasal. Then, kung may pangalawang pinakasalan, na-appear na din doon. Kaya kung tatlo ang pinakasalan ng isang tao, nakikita. Pag nag-secure siya ng Senomar, nalabas yun doon. Ang tawag na doon, advisory on marriages.
Kung tatlong napakasalan niya, nandun yung mga asawa niya, yun, kailan naganap yung kasal, kaya makikita doon. Subalit doon sa binabahagi ko sa inyo, na if in case nga isang tao nag-secure ng kanyang Senomar at hindi nakapasok sa database ni PSA yung kanyang marriage contract, mai-issuehan pa din talaga siya ng Senomar. Kaya yun ang malungkot. Kung walang record kay PSA ng marriage contract, pwede pa talaga siyang makapagpakasal na muli kung siya ay makasecure ng Senomar. Kaya isa yun sa nakakatakot na pwedeng mangyari. Kaya sa atin, may advice natin sa ating mga kababayan, kung kayo ay nakapagpakasal na, mag-secure kayo ng PSA copy ng inyong marriage contract. Kasi once na nakakuha kayo nito, nakasisiguro kayo na ang asawa nyo di na makakapagpakasal na muli, kasi nasa database na, mahigpit ng ipinatutupad sa mga local civil registry offices natin sa buong bansa, na sino man ang magpapakasal, kailangan nang kasama na yan sa requirement Senomar to prove na siya ay may karapatan pang magpakasal. May patutuo siya na pwede siyang magpakasal kasi wala pa siyang pinakasalan. Kung may pinakasalan man siya, halimbawa, pwede lang mag-asawa kasi ang isang tao kung meron siyang halimbawa copy ng death certificate ng asawa kasi namatay na yung kanyang asawa, pwede siyang magpakasal uli. O kaya naanal na ang kanyang kasal sa kanyang previous marriage, nakalagay yan doon pag nag-secure siya ng Senomar na may annotation yung kanyang marriage contract na anal ang kasal. So pwede siyang makapagpakasal na muli kasi it is allowed by law. So sa muli po, pinapaalalahanan natin o minumungkahi natin na ang bawat kababayan natin, kung kayo ay nakasal na, mag-secure ng inyong marriage contract para sigurado kayo na talagang ang inyong kasal ay pumasok sa database, and nakakasiguro kayo na hindi niyan i-issuehan ng Senomar si asawa nyo. Ngayon, kung if in case hindi pwedeng magkamali si PSA, pwede din kasi magkamali si PSA sa pag-issue kahit may kasal na. Kaya nga inaabot siya ng 8 hours ang waiting time after payment pag nag-secure ang isang tao ng Senomar, para masiguro ni PSA talaga na makapag-issue ng tama. Kasi once na nagkamali, pwede maging liable. Magkaroon ng pananagutan ang tanggapan at ang tao na nag-issue ng mali, kasi magdudulot yun ng disadvantage sa isang tao at magkukos yun ng damage kung magkamali ng pag-issue si PSA. So, yun po, kung may mga katanungan po kayo, pwede kayo mag-chat sa akin o kaya'y magtungo sa aming tanggapan sa Philippine Statistics Authority. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. At katuwang din natin ang mga local civil registry offices upang sila ay makapagbigay din ng advice, karagdagang kaalaman sa inyo kung kayo ay may mga suliranin o may mga gustong isaayos sa inyong mga documents. Tumungo kayo bago po kayo magpunta sa ibang tao para magtanong. Magtungo kayo sa tamang tanggapan. Higit na masasagot ng tamang inyong mga katanungan kung sa proper office kayo magtatanong. Yung ibang medyo mga komplikado ang mga problema, pwede namang maghingi ng advice sa Public Attorney's Office, at pwede din secure ng advice sa Local Civil Registry Office at sa PSA para tanto ninyo kung anong best way kung kayo ay may problema para ma-resolve ito. Kasi iba-iba ang cases ng bawat mamamayang Pilipino. May kanya-kanyang problema sa dokumento. So yun lang po. Salamat sa pagsubaybay. Good morning po sa inyong lahat.